Kaya nga, di ba, ito ang tinuturo sa atin ng Diyos, ang magpatawad, magbalik loob sa Kanya. Ito ang nararapat sa inyo! Eugenio, Patricia Clarita Rosalina, Silvestre Jr., Gloria Wilhelmia, Melencio Anastasia Angel Teofila, Mercedito Narcisa Fortunato Marcela Rose Ann, Cole Shulan, Cayetano Asuncion Go Pauti Pio, Antonio Sr., Antonio Jr., Juanita Amelia Mirna Alfredo Sr. and Jr., Rodante Sonny, Simon Angelo, Trinidad, Bienvenido, Fernando Jr., Danica, Jose Ismael Carmen, Arnulfo Rodolfo, Edison Jose, Felipe, Olimpio Noli Vicente, Lazaro, Juliana Anunciacion, Rudy Catalina, Petronilo Luis Purificacion, Rebecca Romeo Loreto Sr., Ray Monico Carmen, Jesus Baltasar Jr., Alton, Blandina Emilia, Aber and Pedro, Salvador Jr., Elfrida, Hospicio, Tita, Rosemary, Arian, Leonicel, Mark Alvin, Eddie, Pablo, Corita, Denise, Cherry, Baby Angel, Chona, Ernesto, Dominador, Trinidad, Bernardo, Abelina, Rolando Luz, Bonifacio, Rogelio, Jose, Loreto, Urbana, Aquilino, Elena, Berto, Anselma, Perfecto, Rosalie, Rosita, Antonio, Ramon, Luisa, Juana, Beatriz, Silvestre, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaano. Tayo po'y magsilihod at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Horacio Imperator para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumikil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit
upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo. San Pedro Calungsod, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y araw ng Lunes, sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating pura paroko, Reverend Father Basilito A. Santos. Tumayo ang lahat. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang tao nga'y tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunita natin si San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Siya po ay isang Jesuit scholastic na sa edad na 23 ay mana dahilan sa karamdaman. At siya ang tinuturing na patron ng mga estudyanteng Jesuita, lalo na yung mga naghahangad na maging membro na Society of Jesus o ang mga Jesuita. Si San Luis ay nagmula sa isang pamilya na kung saan ay maharlika. Siya po ay nagsilbi bilang page, yung mga maalala sa reyna. At itinuturing na tagapagmana, iniwan ang lahat alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon upang maging isang Jesuit. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai, si Sara at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kanineo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang doon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos.
Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magbigay galang tayo sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong katahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, kayong katahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na katahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Hangad ng Ebanghelyo, partikular ng Ebanghelistang si San Mateo, sa kanyang mga isinusulat na maging buo sa iisang aral mula sa Panginoong Hesus ang kanyang komunidad. Itong dahilan kung bakit ang mga aral ng Panginoon ay masasabi nating mga praktikal na dapat gampanan sa pakikipagkapwa, kung paanong dapat itrato ang iyong kapwa at ituring na kapatid sa iyong buhay. Partikular ang ebanghelyo natin sa tinatawag na fraternal corrections, ang pagtatama sa mali ng iba. Hindi masama o lalong napakabuti kung ikaw ay tutulong na itama mo ang iyong kapatid sa kanyang mga pagkakamali, sa mga nakikita mong pagkakasalang kanyang nagagawa. Ngunit malinaw din naman ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang aral. Kung ikaw ay magtatama sa iyong kapatid, tingnan mo muna ang iyong sarili. Baka magbumerang, babalik sa iyo yung sinasabi mo. Bakit? Katahilan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Kumpara sa puwing lamang. Yung ilan ay yung mga troso, mga hamba. Ganun daw kalaki yun, nakaharang sa mata mo. Na minsan ay hindi mo napapansin at ang napapansin mo lang ay yung nasa iba. Ang puwing ng iba. Nung ako po ay nag-iisip, matagal na, at sabi ko,
kaya yung talagang minsan nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakikita yung pagkakamali natin. May halimbawa po na pumasok sa aking isipan at yung kung ano pa yung pinakamalapit sa iyong mga mata, yun ang hindi mo nabibigyan ng pansin. Kapag titingin tayong ganun sa paligid natin, malinaw yan. Kung malinaw ang mata mo. Malinaw lahat. Mula dito sa kaliwa, papunta sa kanan. Pero ang pinakamalapit sa iyo, sa paningin mo, hindi mo halos napapansin. Matutuling ka kapag tinitigan mo yung ilong. Ha? Nakikita niya ba yung ilong mo? Yung kumahaba ilong mo, kita mo yung tulong-tulo. Diba? Pero ganun din naman sa buhay ng tao, kung ano pa yung malapit sa iyo, ang hindi mo nabibigyan ng pansin. Pero napakalapit. Mas nakikita mo ang mali ng iba kaysa kung ano yung nakadikit sa iyo. Ano ang nais ng Panginoon na siyang maiwasan natin sa pagtatama sa iba? As I was saying, mabuti ang tayo ay makatulong upang itama natin ang ating kapwa. Pero nais ng Panginoon na maiwasan din natin yung maging arrogante ka. Arrogance. Na nagiging fault finder. Wala nang ginawang tama ang iyong kapwa. Kahit sa mga simpleng pagkakamali, walang uwang para sa iyo. Arrogance, yung bagang pumapasok o umiiral na sa isipan mo na ikaw lang ang tama. Yung iniisip mo lang ang tama para sa lahat. Na ikaw ang hindi nagkakamali. Yaabang sa Tagalog kapag sinabing ikaw ay arrogante. No? Mayabang. At walang puwang ang yabang sa harap ng Diyos. Wala kang ipagmamayabang. Kay Pablo, ginamit niya yung subtle verb, magmapuri. Diba? Magmapuri. Pero sa ating mga salita, yabang. Kapag ikay nagmamapuri sa sarili mo, nagyayabang. Kapag ikay nagmamapuri, ang tingin mo na sa sarili mo ay perfect. Yan ang unang-unang dapat nating isaalang-alang kung tayo ay naghahangad na tumulong na itama ang iba. Tumingin muna tayo sa ating sarili. At baka sabi ko nga, maging tulad ng boomerang na matapos mong ihagis ang isang salita, babalik din sa iyo. Ikaw pala. And that is proven by psychologists. Psychology will tell us most of the time we see to people what we hate from ourselves. Sinasalamin natin kung ano yung ayaw natin sa sarili natin. Yung kinaiinisan natin sa sarili natin, yun ang lagi natin nakikita sa iba. Yabang. Pagmamapuri. Ang dapat nating unang-unang iwaksi upang makatulong na maging matuwid din ang ating kapwa. Amen. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway ilaging isagawa ang kanyang paglilingkod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ang lahat ng mga kahilingang ito ay samot dalangin namin sa iyo, mapagmahal na Ama, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, Narito ako, naghihintay ng utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo, pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami makadulog katulad ni San Luis Gonzaga na nararamtang lagis ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan sa misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose, ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol, mga martir, ni San Luis Gonzaga at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Dito, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito si Jesus ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Pagtatalaga kay San Jose. O pinagpalang San Jose, inihandog namin ang aming mga sarili sa iyong karangalan. Inialay namin sa iyo ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-nilisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. In nomine